So, magandang hapon po sa bawat isa po sa atin. Kamusta po kayong muli? Ayan, I pray po na nasa maayos po kayong kalagayan. Ngayon, nandito ulit po tayo sa pag-aaral po ng salita po ng Panginoong Sus. Ready po natin yung heart po natin. So, bago po tayo mag-start, samahan niyo po muna akong manalangin. Yuko po tayong lahat, tapos mag-pray po tayo. Hallelujah. Panginoon, patuloy o Diyos na nagpapasalamat kami, Panginoon, sa hapong ito. Panginoon, salamat, Panginoon, sa opportunity, Panginoon, na makapagbahaging muli, Panginoon, ng salita mo. Panginoon, bukas na isip, bukas na puso ang ipagkaloob mo sa bawat isa. Sa mapapakinggan namin, Panginoon, magbigay encouragement, magbigay reminders sa amin bilang Kristiyano, Panginoon, bilang anak mo, Panginoon. Kaya Lord, i-ready mo kami, Panginoon, sa ipapagawa at sa gagawin namin, Panginoon. Bigyan mo kami, Panginoon, Lord, ng lakas ng loob upang magampanan namin kung ano yung papagawa mo, Panginoon. At pagkalob mo sa amin, yung Panginoon, yung katapatan sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Salamat, O Diyos. Pinupuri ka namin, Panginoon, pinasalamatan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Ayan po, kamusta po kayo ulit? Ayan, may pag-aaralan po tayo ngayon, pero bago ko po i-share po yun, sa mga tinuturo ng mga pastor po natin, ng mga leaders po natin, yung about po doon sa mission or doon sa paghayo sa bilang or doon sa pagsosolwin. Ngayon naalala ko po nung July camp dito po sa North Sagaray. Merong inilagay sa atin ang Diyos na by 2020 ay magtatayo tayo ng praying church sa buong barangay, buong bayan ng kung saan po tayo i-deploy. Yan yung inilagay sa atin ng Diyos nung camp nung July dito po sa North Sagaray. Ngayon po ay 2021 na. Ngayon na-pending man po tayo nitong 2020, pero mag-i-stop na ba tayo? Hindi na ba natin itutuloy yung pagtatayo ng praying church? Hindi po. Kundi dapat itutuloy pa rin natin. Kasi bakit? Yun yung ibinigay sa atin ng Lord na kailangan gawin. Na yun yung sinabi ng Diyos sa atin na kailangan nating trabahuin. Ngayon po, alam ko po nire-ready tayo ng Lord itong darating, itong 2021. Alam ko po na mas malaki po yung plano niya sa atin. Di ba po kung papansinin niyo po, ang pangalan po ng simbahan po natin ay Rema Evangelistic Church International. Ay siguro po, hindi lang buong barangay or buong bayan ng ipinapatayo or ipinapagawa sa atin ng Panginoong Sus, kundi buong bansa na. Amen po. Kasi ang pangalan ng simbahan natin international na. Malaki ang pangarap ng Diyos sa atin. Malaki ang pangarap ng Diyos dito sa simbahan natin. Kaya dapat sa pangarap ng Diyos sumabay tayo. Amin po. Para mangyari po yung bagay na yan, dapat sa atin bilang tayong mga anak niya, dapat maging masunurin tayo. Maging tumugon tayo doon sa pagkatawag sa atin ng Panginoong Sus. Ngayon, sino po gustong magpa-deploy sa Marawi? Ngayon, sino gustong magpa-deploy sa Mindanao? Ngayon, sino magpapadeploy sa ibang bansa? Ngayon, ikaw at ako ang gagamitin ng Panginoong Sus. Ang gusto lang ng Panginoong Sus ay yung tumugon tayo sa sinasabi niya. Amin po, kasi ulitin ko, ang trabaho ng Panginoong Sus sa atin ay pinapagawa ay buong mundo ang tatrabahuin natin. Hindi lang yung buong bayan ng kung saan tayo nakaka-deploy. Ulitin ko po, lawakan natin yung pangarap natin na sabi ni Pastor Boy, dapat magkasya ang Diyos diyan sa pangarap na yan. Amen po. Dito po sa hindi pa rin po tayo lalayo doon sa topic po natin, yung about sa mission. Dito po sa 1 John chapter 1 verse 3. Kung may Bible po kayo, makipagbukasan po kayo sa akin. Ngayon, basahin ko po. Ang sabi po niya, ipinapahayag namin sa inyo ang nakita at narinig namin upang maging kaisa namin kayo sa Ama at sa Kanyang anak na si Heso Kristo. Ayun, bago ko po i-share po yan, meron po akong ikukwento po sa inyo. Meron isang sabi nating tribo, parang ganyan, isang tao na
taga-tribo, parang ganyan. Ngayon, mula pagkabata hanggang sa paglaki niya, nakasanayan niya na kung ano yung nakikita at kung ano yung nandun. Nakasanayan na lang niya lagi kung ano yung nakikita niya. Ngayon, may isang araw na ang ginawa nung magulang nung batang ito ay ipinasyal nila doon sa syudad, parang ganyan. Ngayon, nung andun na sila sa bayan, sa isang bayan, laking gulat nung bata at parang natulala siya kasi first time nung taong ito na makakita ng kotse. At first time niyang makakita ng TV at iba pang appliances. Naalala ko nga po yung kasama ko po rito, 16 years old. Sabi po niya, lumapit sa akin, sabi niya, "Kuya," sabi niya, "first time ko pong makasakay ng van," sabi niya. At sabi pa niya, "first time ko rin pong makakain ng mang-inasal." Minsan napatingin na lang ako at napatuwa ako kasi dahilan doon sa sinabi niya. Sinabi ko sa kanya, pag naglingkod ka sa Lord, marami kang mapupuntahan at marami kang mararanasan. Ngayon, katulad nun sa kinwento ko na first time niyang makakita ng sasakyan at TV, alam niyo po, kung iisipin natin sa taong iyon, minsan sabihin natin, excuse me po sa word, na parang ignorante po siya doon sa bagay na yun. Pero alam niyo po, mas nakakaawa sa isang tao na walang alam sa salita niya. Amin po, mas nakakaawa sa isang tao na hindi niya alam na mayroong kaligtasan galing sa Panginoong Sus. Ngayon, alam niyo po, katulad sa binasa natin kanina, sinulat yan ni Juan, ang sabi niya, "Ipinapahayag ko lahat ng nakita at narinig." Alam niyo po, bilang tayong mga Kristiyano, dapat yung mga bagay na napakinggan natin, yung bagay na narinig natin, dapat ipahayag natin doon sa mga tao na hindi nakakakilala sa Panginoong Sus. Sa panahon natin ngayon, maraming mga taong hindi pa alam ang salita niya. Kailangan lang nating ipahayag yan. Huwag tayong nahihiyang ibahagi ang salita ng Panginoong Sus. Alam niyo po, may purpose kung bakit tayo nakakilala eh. May purpose kung bakit tayo andito. Alam niyo, sa totoo silang hindi aksidente na nakakilala tayo sa Panginoong Sus. Alam niyo po, bata pa lang tayo, andun pa lang tayo sa tiyan ng magulang natin, nakadesign na maging Kristiyano po tayo. Hindi po aksidente na tayo ay naging Kristiyano, kundi plinano niya. Ngayon, alam niyo, nung tinanggap natin ang Panginoong Sus sa buhay po natin, isa lang po, tinanggap din natin yung misyon na ipapagawa niya. Tinanggap din natin yung trabaho. Kaya nga dapat bilang isang Kristiyano, huwag tayong tatamarin na magbahagi ng salita ng Diyos. Kasi nakalagay sa Biblia, ang tamad huwag pakainin. Alam niyo po, pag ang isang Kristiyano hindi nagbahagi ng Word of God, malungkot. Alam niyo po, pag ang isang Kristiyano or ang isang simbahan na hindi nakakapagdala ng kaluluwa sa Panginoong Sus ay malungkot. Hindi, alam niyo, at isa pa, pag hindi nagsishare ng salita ng Diyos, yung isang Kristiyano, hindi yan totoo na Kristiyano. Kasi ang isang Kristiyano ay nagbabahagi ng salita ng Panginoong Sus. Ibinabahagi sa iba yung mga bagay na napakinggan. Ito yung kailangan natin gawin. Ano yun? Tumugon tayo doon sa mission. Hindi mangyayari na matatayuan ng praying church yung buong mundo kung hindi tayo tutugon. Kasi alam niyo, ang sagot ng Panginoong Sus ay tayo. Kailangan lang natin maging masunurin. Bibigyan tayo ng Panginoong Sus ng lakas. Bibigyan niya tayo ng tapang para magampanan natin kung ano yung pinapagawa niya sa atin. Alam niyo, maraming nakakaawa, sabi ko nga, nakakaawa sa isang tao na walang Diyos. Huwag tayong maging madamot. Huwag nating sarilinin yung salita ng Diyos na napakinggan natin at natanggap natin. Ang importante diyan ay ibahagi natin. Kaya nga sabi niya, maging ilaw tayo sa sanlibutan. Huwag nating sarilinin yung Word of God na natanggap natin. Kailangan ipahayag natin kasi alam niyo, useless ang salita ng Diyos kung sinasarili natin eh. Useless ang Word of God kung nasa atin lang. Hindi po ba sa atin, sabi yan, kumbaga yung kaligtasan natanggap na natin, hindi ba natin to pwedeng ibahagi sa iba? Kailangan nating ibahagi kasi sabi ng Biblia,
isa man lang makakilala sa Panginoon, libo-libong anghel ang magdiriwang dahilan sa isang kaluluwa. Amin po. Kaya nga napaka-importante sa atin yung kaluluwa. Alam mo, bilang tayong mga Kristiyano, dapat ang nasa isipan natin ay yung magdala ng kaluluwa sa Panginoong Sus. Iisipin natin yung kaligtasan ng mga tao. Huwag nating iisipin natin yung sarili natin. Totoo, tama po yan. Pero bilang Kristiyano, kung ano yung isip ng Panginoong, dapat ganun din tayo. Kung mahal niya yung kaluluwa, dapat ganun din tayo. Mahalin din natin yung kaluluwa. Pag nalaman nyo na pahamak yung isang taong mahal nyo, anong mararamdaman po ninyo? Malulungkot kasi bakit? Napahamak eh. Dapat ganun din tayo. Pag nalaman natin yung isang tao na napapunta ng impyerno, dapat alulungkot tayo eh. Dapat andun yung habag natin eh. Amin po. Ulitin ko po, ang tunay na Kristiyano, wala sa loob ng simbahan, nasa labas. At makikita mo, pag isang Kristiyano po, yan ano yun, ibinabahagi niya si Kristo. Naalala ko po nung ako po ay first time na mag-worker dito po, taong 2008, May 5, 2008. Alam niyo po, sa totoo lang nung nag-worker po ako, hindi naman ako maraming alam. Unti lang yung alam ko. At kumbaga nahubog lang nung sa kaka-training. Alam niyo po, first time kong mag-solwin, maraming mga na-experience ganyan. Maraming mga hindi tumanggap at may mga tumanggap. Hindi ko parang kinakabahan pa po ako nung nag-share po ako ng Word of God. At kasi first time kong humarap dun sa mga tao at ibabahagi ang salita ng Panginoong Sus. Naalala ko nung nagbabahagi kami dito sa May Maseda, may tinanong po ako, nung tinanong ko po, sabi niya, Kuya, naniniwala ka na mahal ka ng Panginoong Sus? Alam niyo po ang sagot niya, hindi ako naniniwala sa Lord. Alam niyo, may mga taong ganun na hindi naniniwala hanggang ngayon. Ngayon pa ba tayo susuko kung maraming mga taong papunta ng impyerno? Kumbaga sabi ko nga, hinahabol natin yung mga kaluluwa na papunta ng impyerno. Dapat ulitin ko, tayo mga Kristiyano, ang kasagutan ng Panginoong Sus. Huwag tayong magiging tamad sa trabaho na pinagawa sa atin ng Panginoong Sus. Kumbaga, binigyan tayo ng Diyos ng kasipagan, binigyan niya tayo ng lakas ng loob para magampanan kung ano yung pinapagawa ng Panginoong Sus sa buhay po natin. Ulitin ko po, kung hindi ka nakakapag-share ng salita ng Diyos, malungkot. At ang trabaho po ng paghahayo ay hindi lang po sa mga pastor, hindi lang po sa mga workers, kundi lahat ng Kristiyano. Ay pakitignan niyo po yung katabi po ninyo kung may katabi po kayo. Pakitanong, Kristiyano ka ba? Pag sinabi niyang Kristiyano, dapat alam niyo po, nagbabahagi ng salita ng Diyos. Kung hindi yan nagsishare, hindi yan Kristiyano. Amin po. Naalala ko po, mayroong 2 kabataan po dito sa lugar po ng Montalban. Nung time na may pasukan pa, mayroon pang face-to-face na klase. Alam niyo po, yung 2 kabataan po na ito dito sa Montalban na hindi namin nagagawa, silang nakakagawa. Alam niyo po na nag-school ministry po sila. Praise God na kasi alam niyo po, kilala sila doon sa school nila na ito nagsishare ng salita ng Panginoong Sus. Maingay sila. Although tahimik sila pagkausap, pero pag andun sila sa school, maingay sila ibinabahagi nila ang salita ng Panginoong Sus. Minsan nga kinukwento po nila sa akin, alam niyo po, sabi nila, tinatanong daw po sila kung may permit sila doon sa ginagawa nila. Sasabi ko, tuloy nyo lang yung pagbabahagi ng Word of God. Alam niyo, tinutuloy nila yung pag-share ng salita ng Panginoong Sus. At nakaka-bless pa kasi doon sa school nila, mayroon silang Bible study. Tuwing gabi po yan. Alam niyo po, hindi nila inaaksaya yung oras. Nasa recess po yan, nagbabahagi sila ng Word of God. Inaano po nila yung mga classmate nila. Alam mo, minsan pa nila yung, alam ko, pati teacher yata na bahaginan din nila. Dapat ganun din tayo. Alam niyo po, sabi ko nga po, hindi lang pastor, kundi lahat ng Kristiyano nagbabahagi ng Word of God. Kasi nakakaawa yung isang tao na papunta ng impyerno.
nakakaawa yung isang tao na andun yung walang Kristo sa buhay. Amin po. Kaya dapat sa atin bilang isang Kristiyano, maging masipag tayo. Maging masipag na, na ibahagi yung salita ng Panginoon. So sabi niya, ipinapahayag ko yung mga bagay na nakita, narinig. Amin po. Alam niyo po, sa akin sa pag-worker ko, marami man na-experience, pero pag nakakapag-share ka ng Word of God, nakakapaglapit ka sa Lord, masaya yung pakiramdam mo. Amin po. Kaya ganyan na, ito yung gusto ng Lord, magbahagi. Ulitin ko, trabaho ng mga Kristiyano ang magbahagi ng salita ng Panginoong Sus. Hindi po trabaho ng iba, kundi trabaho nating lahat. Ito yung iniwan ng Panginoong Sus na mission, kaya nga dapat gawin po natin. Amin po. Naalala ko din po, isa pa po yung nung ini-invite pa po ako ni kuya ko dito sa church, sa simbahan. Sa totoo silang, dati wala naman po akong interes po na pumunta ng simbahan, ganyan. Pero wala po akong magawa kundi sumunod na lang. Alam niyo po, dati hindi naman seryoso, pero habang tumatagal doon sa simbahan, parang yung pakiramdam mo na i-love din sa Panginoong Sus. Alam niyo po, salamat kay kuya ko, kay Pastor Marlon, kasi pinagtiyagaan niya ako na dalhin dito sa paglilingkod. At alam niyo po, hindi po ako nagsisi na naglingkod ako sa Panginoong Sus. Yung ginagawa ko ngayon, nakikita ko yung bunga. Alam niyo po, dati pinagpipray ko lang na, Lord, makapakinig din yung family, pero alam niyo po ngayon, nagkakaroon kami ng Bible study doon sa family po namin. At praise God, nakikinig din po sila. Ito yung trabaho po natin. Amen po. Na gampanan kung ano yung sinasabi ng Panginoong Sus, yung mag-mission. May i-share po ako sa inyo, isang kwento. Nung dito po sa Montalban, 2 balik ko na po kasi rito sa Montalban. Nung una, merong lugar dito na dati takot kaming puntahan kasi sinasabi nila na nakakatakot daw doon sa bundok. Pero nung pangalawa, sabi namin, try nating pumunta. Pero nung una, naisip ko na, baka nakakatakot nga. Pero sabi ko sa mga kasama ko noon, tara puntahan natin, back up naman natin ang Lord. Alam nyo sa pag-share namin, 1 week kaming nag-share po doon sa bundok. 1 week kami, maraming tumanggap at may mga hindi tumanggap. Pero binabalik-balikan pa rin namin yung mga taong hindi tumanggap. Alam nyo po, doon sa pinakadulo sa pinagsisharean namin, kala namin wala ng bahay. Nung sabi namin, parang wala na, uwi na tayo, sabi ng mga kasama ko. Pero tignan pa rin natin doon dumiretso pa tayo kasi baka may bahay pa. Tinignan namin, alam nyo, merong nag-iisang bahay doon. Nung kumatok po kami, tinanggap po kami at nabahaginan namin. Nakapag-share kami doon at yung nakinig at tinanong po namin, sabi po namin sa kanya, kung nag-aaral at in-invite namin, sabi niya, attend ka? Sinabi niyang, sige, attend po ako. At ang sabi po, nung tinanong namin kung nag-aaral po, grade 8 po, sabi niya. Ang naalala ko noon si Emmanuel na grade 8. Tinanong ko po siya, kilala mo si Emmanuel Gono? Sabi ko, ay, classmate ko po yun. Classmate ko po, sabi niya. Classmate mo pala, ipapasundo ka namin sa Sunday. Yung taong ito, sige po, sabi niya, pasundo na lang. Pero alam nyo, ilang linggo, buwan ang nakalipas na hindi nagpapakita yung susunduin, tinataguan kami. Di ba parang tayo din minsan tinataguan natin yung mga worker. Sinasabi natin masakit ang ulo, puyat, pero hindi naman. Ang rason lang yan, tinataguan. Nagtatago sa pastor at sa mga worker. Amin po, hindi pa nagre-reply minsan pag nagchat-chat. Pag kinakamusta, di ba po? Ngayon, balik po tayo, nung ganyan, pinuntahan pa din, pinapalo, lagi niyang sinasabi, pupunta po ako. May time na pauwi na yata ng bahay, gabi po noon, dinala niya dito, ito yung simbahan namin. Alam niyo, kinasandihan, hindi ko lang basta mga buwan din ang nakalipas, kinasandihan po ay umaten po itong taong ito. At mula nung pag-aten niya hanggang ngayon, ay nagpapatuloy po siya.
Ang nakaka-bless po dito kasi yung nasiran namin ngayon, yung taong ito ngayon ay kasama namin dito sa church mag-iisang taon na. At nakaka-bless po kasi mag-worker din po siya. Magpapadeploy din po siya. Alam niyo po, yun yung purpose eh. Aksidente ba na maging classmate niya si M? Aksidente ba na mabahaginan namin sila? Pinakadulo na at nag-iisang bahay, hindi po aksidente, kundi plano ng Diyos na makakilala yung taong ito at makapaglingkod sa Panginoong Sus at the same time makapag-worker. Hindi lang siya ngayon hindi lang yung tinanggap siya, kundi siya na din ang magbabahagi din doon sa iba ng kaligtasan. Ito yung purpose natin. Amin po. Ito yung rason kung bakit tayo nakakilala. May purpose. Ano yun? Magbabahagi tayo sa mga tao kung gaano sila kamahal. Isang sabi mo lang sa tao na mahal siya ng Panginoong Sus, napakahalaga na yan. Ulitin ko po, isang kaluluwa ang maglingkod sa Panginoong Sus, libo-libong anghel ang maglilingkod sa Kanya, ang magpupuri sa Kanya. Maging masipag lang tayo. Huwag tayong bibitaw doon sa misyon na pinagawa sa atin ng Panginoong Sus. Kung nararamdaman natin yung pagsuko ngayon, kung nararamdaman natin yung pagsasawa ngayon, baguhin natin yung heart natin. Kasi ulitin ko po, nakakaawa yung isang tao pag hindi naligtas. Amin po, nakakaawa yung isang tao pag wala si Kristo. Ulitin ko, huwag nating sarilinin yung kaligtasan na nasa atin, kundi dapat ibahagi din natin sa iba. Amin po, ibahagi natin. Huwag tayong maging madamot. Amin po, huwag nating sasarilinin yung Word of God. Kung ano yung naramdaman natin, kung ano yung naranasan natin, dapat ibahagi din natin sa iba kung gaano kasarap maglingkod sa Panginoong Sus. Amin po, sabi ko nga po dati mahihayin ako magbahagi, pero ngayon binibigyan ako ng Lord ng lakas ng loob, ng tapang para makapagbahagi. Naano ko sa sarili ko po na sa grace ng Lord, ang laki po ng pagbabago doon sa buhay ko, lalo na doon sa paghaharap sa mga tao at sa pag-share ng Word of God. Mahihayin po ako dati, pero dahil lang sa grace ng Lord, nawawala yung hiya para lang sa Panginoong Sus. Amen po. Kung minsan, huwag nating limitahan ng Lord. Kung alam natin nahiya tayo, sabihin natin, Lord, nahiya ako. Huwag nating sabihin nahiya tayo or huwag nating sabihin bata ako. Kahit bata, pwedeng gamitin ng Lord para makapagbahagi ng salita ng Diyos. Matanda na ako eh. Kahit matanda na, pwedeng gamitin ng Lord. Amen po. Walang rason para hindi tayo makapagbahagi ng Lord. Bigyan natin ng time para makapag-share ng salita ng Diyos. Kala ni Satanas, napigilan niya na tayo sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, pero hindi. Mas lalo tayong nagpursige, mas lalo tayong naging mainit. Sabi nga po, nung nakarang live, magkabila ang live dito sa Rema. At everyday nakakapakinig tayo ng Word of God. Amen po. Kaya yung napakinggan natin, ay bahagi din natin sa iba. Amen po. So ganyan, maging masipag lang po. Ulitin ko po, may mission tayo. Pakisabi po sa katabi, mayroon tayong mission. Maging masipag lang. Kung kinakausap ka ng Lord na mag-worker, bakit hindi natin sundin? Amen po. Bakit hindi natin isuko yung buhay natin para sa Kanya? Nakuha po natin mga kapatid. So ayan, yun lang po yung may share ko po sa inyo. At I pray po na may nakuha po, may natutunan po kayo. Yun po, close po natin sa isang panalangin. Samahan niyo po akong mag-pray. Yuko po tayong lahat. Hallelujah. Panginoon, patuloy Lord na nagpapasalamat kami, Panginoon, sa hapong ito. Lord, salamat, Panginoon, dahil tinawag mo kami. Pinili mo kami, Panginoon, para makapagbahagi din ng salita mo, Panginoon. Salamat o Diyos, dahil Lord, ang laki ng pangarap mo sa church namin, sa buhay namin, Panginoon. Kaya Lord, dalangin namin, Panginoon, bigyan mo kami, Panginoon, ng puso, Panginoon, na handang sumunod, puso na maging masunurin kung ano yung pagkatawag mo sa buhay namin, Panginoon. Ihanda mo kami, Panginoon, sa mas malaki pang plano mo at mas malaking ipapagawa mo sa buhay namin, Panginoon, sa ministry namin, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa na nakikinig, Panginoon. At bigyan mo kami, Panginoon, ng lakas ng loob, Panginoon. Salamat o Diyos sa oras na ito.
pinupuri ka namin, Panginoon, at pinasalamatan. Marapat lang sa iyo, Diyos, ibalik ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa dakilang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. So ayan po, at maraming salamat po sa inyong lahat at pagpalain po tayo ng Panginoong Hesus. God bless po.